Narano na ako ulit. Nung tinext ako ni Ate Jo para mag-message sa'yo, na-recall ko lahat ng good things na ginawa mo sa akin, Ted. Especially during my down. Ate, nalaglag, please. Doon ko naman kung gaano ka kabait bilang kapatid. Naisip ko na sana ganun din ang magiging kapatid ko. Iyak ko. Birthday mo ba? Teka, di naman ako i-birthday. Kasi tayo sa choir, parang aloof tayo kina Ate Faith at saka kina Ate Jo. Parang feeling natin mahirap silang abutin. Pero hindi natin nararamdaman. Minsan ito-text ka na lang, you've done a good job, sabihin niya. Tapos, yung hindi natin alam na yung kung ano yung nagagawa natin, na-appreciate pala nila. Doon, gusto ko lang pasalamatan si Ate Faith doon. And my wishes for you is here. Saan mo ginawa ko? Ganda. Wow. Ano yun? Secret. Ate, buksan mo na, te. Victoria. Ito niyan. Pabango ng pabango si Ate Faith. Papareho sa akin. Okay, ngayon naman, buhayin natin ang adrenaline nating lahat. Yes! Yes! At buhayin ang adrenaline, yes! Ready na ba kayo? Ready na! Okay, minsan pag nagpa-promise tayo sa mga, may sinasabi tayo sa mga ka-works natin, sinasabi natin, Pexman, mamatay ba yung daga namin? Diba? So ngayon, para mapatunayan yung mga sinasabing Pexman, pwede kong tawagin na magbigay ng isang magandang awitin, si Lenlen at saka si Etherly. Bigyan natin sila ng palakpak. Shopping girls. Ha? The shopping. Sinawal pa dito, Darlie. Makani girl! Hindi namin parinig, Mike. Mike naman dyan! Mike naman! Ay, naka-record. Yan sa
Teka naman, mga talented ng St. Francis Choir. Marunong din pala kayo makaran. Marunong na kayo pinipili. Ano ba ninyo? Itong video natin, bukas na. Sa St. Francis Choir, name it. O, you take all. Nakon? Nakon. So, di ba, pagpatuloy natin yung pag-message kasi hindi pa kompleto by group. So, tawagin ko ngayon ang isa sa mga hunk ng St. Francis Choir. Ito yung tao naman talagang lagi na lang on the go. Nagmamadali lagi. Si Kuya Jeff, hindi ko pa tinatawag sa akin nagmamadali. Ito na. Yan ang military, nagbibigat ng mga talaki. Pero Jeff, lumapit ka. Jeff, lumapit ka, Jeff. Lapit ka kay Ate Pei. Lapit ka. So ngayon po, nabigyan ako ng panahon para sabihin kay Ate Faye yung gusto kong sabihin. So pinili ko lang yung mga keywords kasi nabigyan ako ng time para daw hindi masyadong mahaba at marami pa pong susunod. So ito lang po yung mga tinignote ko kasi ginawa ko 2 weeks ago. So Ate Faye, Ate Faye was given by God a gift na kung saan ito yung mga na kita kay Ate Faye within the journey with her here in St. Francis Choir at sana lahat na ito ay pagpatuloy pa niya at syempre para sa ating lahat. So I say that she is a person who loves and cares, who sees a person's needs and feels it. She encourages and lifts people up. She spends energy on others rather than herself, and who touches each life she enters and made a difference. Ate Faith, with the love you shown to others, and of course for us, return to you multiplied. Continue all of this, Ate. Wishing you all the great things in life, and hope this day will bring you an extra share of all that makes you happiest, and may this year bring with you all the success and fulfillment your heart desires. Ate Faye, happy birthday. Palakpak naman dyan. Uwi na yan. Uuwi na yan si Kuya. Tinaro. Okay. Ito na ba susunod natin na mag-message kay Ate Faye? Isa sa mga matagal na rin dito sa larangan ng pagkanta. Siya yung isa sa mga leader ng melody. At siya yung tipo ng mga tao na, ba't nandiyan ka na sa unahan natin? Ikaw ba yun? Siya yung tipo ng gustong-gusto ng karamihan niya. Merong ma-adapt dun sa attitude niya. Kasi laging nakangiti siya. Kahit siguro inis na siya, talagang ngiting, parang ngiting asoy, no? Pero eto naman si ate, talaga namang napaka-energetic nito. Eto, tawagin ko si Ate Emily para mag-message kay Ate Faye. Ate, sa lahat, nabati kita ng maligayang karawan. More blessing. Yes. Ate, nais ko magpasalamat sa iyo sa pag-akay mo dito sa amin sa choir. Dito ko naranasan ang kasayahan, kalungkutan at pagmamahal. Maraming salamat, ate. Andyan ka lang lagi na umuunawa sa akin. Minsan, naano ako natin Faith, napansin niya ako, malungkot ako. Sabi niya sa akin, hindi ako sanay na malungkot ka, sabi niya sa akin. Sabi ko, may problema lang ako sa amo ko, kaya sinabi ko sa kanya. Pero dahil sa advice niya sa akin, na kailangan maging matatag ako, kaya naging lalo akong naging matatag. Pinangako sa sarili ko na di na ako magiging yung malulungkot. Gusto ko maging masaya na lang ako. Lagi ko nakangiti.